Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay user DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3556 hanggang 3560 na po. Paano makakatakas si Nanggang Bolang sa mata ni Aaron? Mula nang makita ni Aaron ang caller ID, nahulaan na niya ang layunin ni Nanggang Bolang. Gayunpaman, ang kanyang pag-aalala para sa bagay na ito ay ginagawa pa rin ang Aaron na medyo kakaiba. Mayroon bang anumang contradiction sa pagitan ng Nanggang Bolang at ng Black Sheep Organization? Ikaw at ang organisasyon ng Black Sheep ay hindi dapat magkaroon ng anumang sama ng loob, tanong ni Aaron. Ang isip ni Nanggang Bolang ay nakita ng Aaron. How dare he play tricks in front of Aaron? He had to honestly admit, the Black Sheep Organization is my biggest opponent in the world, kaya kapag na-provoke ka niya, tuwang-tuwa ako, dahil alam kong sisirain mo sila sooner or later. Hiniling ni Han Sanchen kay Nanggang Bolang na imbestigahan ang organisasyon ng mga itim na tupa, ngunit si Nanggang Bolang ay hindi nakakuha ng maraming kapaki-pakinabang na mga pahiwatig. Mula noon, alam ni Han Sanchen na ang organisasyon ng mga itim na tupa ay isang problema para kay Nanggang Bolang. Kung tutuusin, sa impluwensya ni Nanggang Bolang, kakaunti ang impormasyon sa mundo na hindi niya ma-master. Mula noon, gustong gamitin ni Nanggang Bolang ang kamay ni Aaron para sirain ang organisasyon ng mga itim na tupa. Nanggang Bolang, kung tama ang pagkakaalala ko, inabot ka ng 2 araw para ibigay sa akin ang impormasyon ng Black Sheep Organization. Sinasayang mo pa ang oras ko kapag alam mo na ang lahat. Matigas na sabi ni Aaron. Nang marinig ang pagbabago ng tono ng Aaron, ang world-class na economic ruler ay biglang napawisan at mabilis na inamin ang kanyang pagkakamali, paumanhin, hindi ko dapat paglaruan ang maliliit na trick na ito sa harap mo. Makakatiyak ka na ito ay sa huling pagkakataon, at hindi ko na uulitin sa hinaharap. I'll settle it with you mamaya. Dahil doon, ibinaba ni Aaron ang tawag. Bahagyang nawalan ng pag-asa ang ekspresyon ni Nanggang Bolang sa kabilang dulo ng telepono. Ang kanyang kasalukuyang mood ay maaari lamang ilarawan bilang panghihinayang. Hanggat alam niya ito, hinding-hindi niya itatago ang contradiction sa pagitan niya at ng organisasyon ng mga itim na tupa sa harap ng Aaron, pabayaan na subukan ang saloobin ni Aaron sa bagay na ito. Paano naman ang pinakamalaking pribadong ekonomiya sa mundo? Napakalinaw ni Nanggang Bolang na walang kwenta ang kanyang posisyon sa harap ng Aaron. Sa kanyang paningin, grupo lang ng langgam ang buong pamilya Nanggang. Hindi napigilan ni Nanggang Bolang na mapabuntong hininga at sinabi sa sarili, hindi ko talaga dapat gawin ang ganitong bagay sa harap niya. May isang bagay na hindi niya nakikita. Napakawalang muwang ko. Yuncheng Airport. Si Aaron at si Dao 12 ay sumakay sa eroplano at umupo sa unang klase na naghihintay na lumipad. Sa kanang bahagi ng Aaron, mayroong isang 17 taong gulang na batang babae na may mahabang itim na buhok at horsetail. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang Aaron kasama si Yuguang, na para bang mayroon siyang espesyal na ideya. Hindi naramdaman ni Aaron ang banta sa kanya, kaya hindi siya nagkusa na harapin siya. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay walang interes sa ibang mga babae maliban kay Ivory, at ayaw niyang makaakit ng mas bulok na peach blossom para sa kanyang sarili, kaya nagdulot siya ng mas maraming problema. Ang ganitong uri ng problema, mayroong chihiyan isang sapat na Aaron sakit ng ulo, kung may iba pang mga kababaihan, Aaron ay hindi magdadala ng ganitong uri ng presyon. Ngunit pagkaalis ng eroplano, nagkusa ang dalaga na kausapin si Aaron.
Kuya, saan ka pupunta? Tinanong ng batang babae si Aaron. Kapatid na lalaki. Dahil sa pamagat na ito, hindi komportable ang Aaron. Kung tutuusin, nasa 20s na siya. Sinabi sa akin ng aking ina na huwag makipag-usap sa mga estranghero. Sabi ng Aaron. Nang lumabas ang mga salitang ito, nagsimulang umikot ang mukha ni Daw 12 at pinilit niyang ngumiti. Sa mata ng iba, ito ay isang napakasimpleng Sa mata ng iba, ito ay isang napakasimpleng pangungusap na sasabihin ng maraming bata. Ngunit sa pananaw ng Daw 12, ito ay isang biro, dahil ang taong makapagsasabi nito ay natatakot na dinukot at ibenta ng mga hindi kilalang tao, ngunit ang Aaron ay hindi ganoong tao. Hindi inaasahan ng dalaga na ganito ang magiging reaksyon ni Aaron. Sa ilang sandali, hindi niya alam kung paano ito haharapin. Pagkaraan ng ilang minuto, sinabi niyang muli sa Aaron, mukha ba akong masamang tao? Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Aaron, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at sinabing, magpapahinga na ako. Girl biglang ilang galit, ngunit ang pagtingin sa Aaron ay nakapikit ang kanyang mga mata, maaari lamang tumigil. Makalipas ang mahigit 10 oras, dumating ang Aaron sa kanyang unang hintuan. Sa proseso ng paghahanda para sa connecting flight, muli niyang nakilala ang dalaga. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala silang anumang pag-uusap, ngunit ang biro ng kapalaran ay napaka-aperton. Muli silang sumakay sa parehong flight, at ang destinasyon ay pareho. Kuya, ganito na ba ang kapalaran natin? Hindi ko inaasahan na pupunta ka sa Crystal Island. Sinabi ng batang babae sa Aaron. Ang Crystal Island ay isang sikat na isla ng turista. Siya ay bumisita, ngunit ang Aaron ay nagpunta sa Crystal Island dahil ang Crystal Island ang pinakamalapit na lugar sa punong tanggapan na isla ng Black Sheep Organization. Magkaiba talaga ang mga destinasyon nila. Aaron ay hindi nais na makipag-usap ng higit pang bagay na walang kaparirikan sa kanya, isara lamang ang kanyang bibig, at ginawa niya ito sa ilang mga paraan. Pinoprotektahan din siya nito. Kung tutuusin, sa Crystal Island, dapat maraming eyeliner ng Black Sheep Organization. Kung ang mga taong ito ay mapatunayang may kakaibang relasyon sa kanya, magdadala din sila ng ilang panganib sa kanya. 3,000, maraming mamamatay sa eroplanong ito. Sa oras na ito, biglang ipinaalala ng Daw 12 si Aaron sa mahinang boses. Tumanggo naman si Aaron na napansin din niya. Kung tutuusin, ang hininga ng pumatay ay ganap na iba sa karaniwang tao. Nararamdaman ito ng Daw 12, ngunit paanong hindi ito mapapansin ng Aaron? Gayunpaman, ang hitsura ni Aaron ay hindi pa inihayag, kaya hindi siya kilala ng mga taong iyon. Magandang balita ito para sa Aaron. Kung hindi, kapag nakarating na siya sa Crystal Island, susundan siya ng hindi mabilang na mga mamamatay. Siyempre, hindi natatakot ang Aaron sa mga mamamatay tao na iyon. Pumapatay lang siya ng mga tao sa mga lugar tulad ng Crystal Island, na problema rin niya, little brother, gusto mo bang maging napakataas at malamig, at magpanggap na kahit ano? Sabi ni Aaron. Walang magawa si Aaron dahil ginawa niya ito para sa kanyang kabutihan, ngunit hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari. Ngunit ang ganitong uri ng hindi pagkakaunawaan, Aaron din tamad na ipaliwanag, o isara ang kanyang bibig ay hindi nagsasalita. Matapos ang halos 6 na oras na biyahe, sa wakas ay nakarating kami sa pangalawang destinasyon, ang Crystal Island. Ang islang ito ay sikat sa mga tanawin sa buong mundo. Bawat taon, umaakit ito ng malaking bilang ng mga turista. Bago lumapag ang eroplano, nararamdaman ng Aaron ang init dito, lalo na ang dalampasigan sa tabi ng baybayin. Ang siksikan na tao ay parang dumplings. Sa labas ng airport, makikita ang bikini kahit saan, kahit sa kalye. Napakalakas ng lakas ni Dawshir, ngunit nakikita ko ang sitwasyong ito, hindi ko mapigil ang maglaway. Tanging si Aaron lang ang walang pagbabago sa kanyang isip, at maging ang kanyang mga mata ay hindi naaakit. 3,000, paraiso talaga ito ng mga lalaki. Marami na akong napuntahang isla, pero hindi pa ako nakakakilala ng mga ganitong magagandang babae dito. Sabi ni Dawshi na may naglalaway na ekspresyon. Tumingin si Han Sanchen sa Kerezi, na malapit nang tumalsik sa gilid ng kanyang bibig. Hindi niya napigil ang ipaalala sa kanya, panasan mo ang laway mo dali. Huwag kang mahiya. Ilang babae lang. Hindi mo kailangang kumilos na parang tanga.
Hindi mo naiintindihan. Umiling si Daw 12. Sa kanyang opinyon, hindi natinag si Aaron dahil hindi pa siya nasa hustong gulang at hindi pa talaga natatamasa ang kaligayahang dulot ng mga babae sa mga lalaki. Kaya naman sobrang kalmado niya. Ang bagay na ito, tulad ng lason, kapag nahawakan, ay may ganap na pagkahumaling sa mga lalaki, na hindi kayang labanan ng sinuman. Hindi ko maintindihan. Napatulala si Han Sanchen at tumawa. 2 henerasyon na siyang nabuhay. Ano pa bang meron sa mundo na hindi niya maintindihan? Oo, hindi mo alam kung anong klaseng kaligayahan ang may dudulot ng mga babae sa mga lalaki. Natural, hindi ka maaakit sa mga babaeng ito. Sabi ni Daw 121 na may natural na hitsura. Hindi nag-abala si Han Sanchen na talakayin ang mga problemang ito sa Daw 12. Kung tutusin, wala pa siyang planong sabihin sa Daw 12 ang tungkol sa kanyang muling pagsilang. You can think what you like. First, find a hotel to stay. Tiyak na hindi madaling puntahan ang Headquarters Island, at kung ayaw mong takutin ang ahas, dapat maging maingat ka. Sinabi ni Han Sanchen na dahil gusto niyang sirain ang organisasyon ng mga itim na tupa, hindi papayag si Han Sanchen na may isda na makalusot sa lambat. Sa makatuwid, sa bagay na ito, hindi siya dapat maglabas ng anumang balita upang maiwasan ang mga pangunahing miyembro ng organisasyon ng Black Ship na tumakbo ng maaga. Nakahanap sila ng isang hotel, kung saan kahit ang waiter ay nakabikini. Para sa Daw 12, ito ay isang malaking tukso at hamon, na tila hindi mapakali ang kanyang puso anumang oras. Pagkatapos bumalik sa silid, unti-unting kumalma ang hindi mapakali na mood ni Daw 12. Aaron, gaano kalayo ang Headquarters Island dito? Tinanong ni Daw 12 si Aaron. Pinatahimik ni Han Sanchen ang Daw 12, at pagkatapos ay lihim na naramdaman kung mayroong anumang bagay sa silid na sinusubaybayan. Matapos kumpirmahin ang kaligtasan, sinabi niya sa Daw 12, mayroon pang isang araw na daanan ng tubig, ngunit walang sino man ang pinapayagang makalapit sa lugar na iyon. Tanging ang mga sasakyang pangtransportasyon mula sa pangkalahatang isla ang maaaring pumunta doon. Ito ang impormasyong nakuha ng Aaron mula sa memorya ng pumatay ng gintong medalya. Ito ay napakatumpak. Ang transport ship ay nagdadala ng mga materyales para sa punong tanggapan na isla, at isang beses lamang sa isang buwan. Para sa Aaron, ang pinakamahusay na paraan upang pumunta sa isla ay ang paggamit ng transport ship, upang hindi ito malaman ng mga tao. Ngunit nais na sumakay sa transport ship, ngunit ito ay hindi isang simpleng bagay, transport ship defense ay napakahigpit. Mukhang kailangan nating umasa sa transport ship para makarating sa isla, pero natatakot ako na hindi madaling sumakay sa transport ship. Sabi ni Daw 12, may sariling paraan ang Aaron, at napakasimple nito. Pero kung gusto niyang magdala ng kutsilyo, mahihirapan siya. Mayroong 3 araw pa bago ang transport ship berths. Isang araw din ang kailangan nilang ayusin ang mga materyales. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Sabi ni Aaron. Kinabukasan, ang Aaron at Daw 122 ay parang mga ordinaryong turista, nag-e-enjoy sa simoy ng hangin at nagsisi-sunbathing sa dalampasigan. Ang pinagkaiba lang ay patuloy na lumalangoy ang mga mata ni Daw 12 sa mga babaeng iyon, habang si Aaron ay nakapikit lang at hindi tumitingin sa kanila mula umpisa hanggang dulo. Ang pagganap ng Aaron ay nagdududa kay Daw 12 kung siya ay may normal na oryentasyong sexual. Kung hindi, paano ang isang lalaki ay hindi interesado sa mga babae? Kahit na hindi siya nasa hustong gulang, hindi niya sinubukan ang pag-ibig ng mga lalaki at babae, ngunit ang pagkahumaling sa kabaligtaran na kasarian, na dapat ay anuman ang edad. 3,000, hiwalay na tayo. Gusto kong mag-shopping. Sa wakas ay hindi na napigilan ng Daw 12 at sinabi sa Aaron. Alam ng Aaron kung ano ang iniisip ni Daw 12. Ang taong ito ay tinatayang halos hindi mapigilan ang kanyang pagnanasa sa hayop. Hindi mo na kayang hawakan pa. Go lang. Nakangiting sabi ni Aaron. Hindi na masyadong nagsalita si Daw 12 at nadulas na lang. Sa ganitong kapaligiran, halos imposible para sa mga nasa hustong gulang na kontrolin ang kanilang pagnanais na makipag-chat. Iniwan ang Aaron, hindi na siya interesado. Babalik na siya sa hotel para magpahinga. Tapos ang ingay ng kapaligiran dito.
Mas mabuting bumalik sa hotel at pag-aralan kung paano makasakay sa barkong pangtransportasyon. Sa alaala ng pumatay ng gintong medalya, ang Aaron ay mayroon pa ring tiyak na pag-unawa sa sasakyang pangtransportasyon, halos 3 hakbang sa isang poste, nang walang anumang patay na anggulo, kaya naman mahirap sumakay. Gayunpaman, gaano man kahigpit ang depensa, dapat may mga butas. Ang Aaron ay makakahanap lamang ng mga butas sa alaala ng pumatay ng gintong medalya. Ngunit sa sandaling siya ay bumangon, nakita ni Aaron ang batang babae sa eroplano na papalapit sa kanya, at siya ay sinamahan ng maraming mga kasama. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!